mga balitang pantalan ihahatid namin sa inyo. Mula rito sa Batangas Port, ako si Zeus Legaspi at ito ang Ronda Pantalan. DOTR Secretary Vince Dizon at PPA General Manager Jay Santiago nag-inspeksyon sa Batangas Port bilang paghahanda sa Semana Santa ngayong taon. Mga hakbang ng PPA sa pagsisigurong ligtas ang pagbiyahe ng mga pasahero ngayong Holy Week, alamin. At tampok sa pantalan ang pagtulong ng mga empleyado ng Philippine Ports Authority sa mga estudyante sa Manila Science High School. Lahat ng yan at iba pa dito lang sa Ronda Pantalan. Ngayon nga simula ng Holy Week ay kapansin-pansin na ang pagdami ng mga pasaherong dumaragsa rito sa Batangas Port. Inaasahan ng PPA na sa susunod na mga araw ay lalo pang darami ang mga taong magpupunta sa pantalan. Ang tanong, handa ba ang ahensya sa pag-accommodate sa mga pasaherong ito? Narito ang balitang pantalan ni Jel Manalo. Maagang nagpunta si Nanay Marilyn sa Batangas Port para umuwi sa kanyang probinsya. Inaasahan kasi niyang mahaba ang pila sa bilihan ng tiket, pero ngayong mga unang araw ng Holy Week, naging mabilis daw ang proseso sa pantalan, bagay na kanyang ikinatuwa. Ang laki po ng improvement niya. So yung pagkuha po namin ng ticket, ayos na po at mabilis po ang daloy ng pagbibigay. Isa lamang si Nanay Marilyn sa inaasahang higit 173,000 na mga pasaherong magpupunta sa pantalan ng Batangas ngayong Semana Santa. Dahil sa inaasahang dami ng mga pasahero, minabuti na ng pamunuan ng Philippine Ports Authority at ang private operator ng Batangas Port na Asian Terminals Incorporated na paigtingin ang seguridad sa lugar at mas paramihin pa ang mga naka-duty na empleyado. Nito ring Huwebes, April 10, ay nag-inspeksyon sa Batangas Port sina DOTR Secretary Vince Dizon at PPA General Manager Jay Santiago para makita ang mga pasilidad sa pantalan. Ang tanong ng nakararami, paano ba maiiwasan ang mahabang pila sa pantalan tuwing peak season? Ang sagot ni Secretary Dizon, electronic ticketing system. May in-approve na kami at mag-roll out sila ng e-ticketing system para ang mga biyahero natin hindi na kailangan pumila at bumili ng physical na ticket. Bagamat hindi aabot ang pagsisimula ng electronic ticketing system para sa Holy Week ngayong taon, kumbinsido ang DOTR na magiging epektibo ito sa Batangas Port sa mga susunod na buwan. Solusyon din daw kasi ito sa problema ng fixers at overloading sa mga barko. Pagka may e-ticketing na tayo, masosolve na yan. Kasi hindi na kailangan ng fixer pagka may e-ticketing. Tapos, pangalawa, makakatulong din ng malaki yung e-ticketing natin para masigurado na hindi tayo nag-overload. Diba? Kasi ngayon, manual ang ticketing natin manual yung manifesto. Pero pag may e-ticketing na, between Marina and PPA and Coast Guard, mamomonitor na nila. Hindi lang aabot for next week. Pero alam ko, within the next few months, basta within this year, maro-roll out na yan. Batay sa tala ng ahensya, nanguna ang Batangas Port sa mga pinakadinaragsa ng mga pasahero noong Semana Santa 2024 na sinundan ng Mindoro, Panay Guimaras, Negros Oriental Siquijor at Bohol. Patuloy rin ang pagpapaalala ng PPA sa mga pasahero na huwag nang magdala ng mga ipinagbabawal na kagamitan sa pantalan gaya ng mga armas, alak at flammable items para iwas hassle sa biyahe.
Sa kanilang pag-iikot sa iba't ibang mga terminal sa bansa, sinisigurado ng PPA at ng DOTR na sapat ang kapasidad ng mga pantalan para sa mas mabuting passenger experience hindi lang tuwing peak season kundi maging sa araw-araw nitong operasyon. Jel Manalo para sa PBA TV. Opisyal nang binuksan sa publiko ang bagong building sa Port of Balinguan sa Misamis Oriental. Ayon sa ahensya, makatutulong ang bagong building na ito para ma-accommodate ang pagdagsa ng mga pasahero ngayong Semana Santa. Narito ang pagronda ni Cassandra Tocao. Maluwag, maaliwalas at kompleto sa mga pasalidad. Ganito ang bagong terminal building sa Port of Balinguan sa Misamis Oriental na opisyal nang binuksan sa mga pasahero nitong April 10, 2025. Itinaon umano ng Port Management Office ng Pantalan ang pagbubukas ng bagong building sa Holy Week at summer season kung kailan inaasahang dadami ang bilang ng mga pasaherong tatawid patungong Camiguin. Ani Port Manager Fernando Mapalo Jr., malaking tulong ang bagong building para mas maging komportable ang pananatili ng mga pasahero sa Pantalan ng Balinguan. Ang layunin ng pagbubukas ng bagong building sa Port of Balinguan ngayong Holy Week ay upang magbigay ng mas komportable at ligtas na pasilidad para sa mga pasahero at mapabuti ang serbisyo sa pagbiyahe patungong Camiguin. Mula kasi sa dating 200, naging 500 na ang seating capacity sa Pantalan. Buhat ng pagpapalawak sa Balinguan Port, ay naasang mas marami na ring mga barko ang makakadaong sa Pantalan na lalo pang makapagpapaikli sa paghihintay ng mga pasahero. The Camiguin province had been so intensive sa kanilang campaign to increase their tourism industry. That's one of the factor na kinoconsider ng PPA para magtayo ng mas bigger na facility to accommodate more passengers at lalong-lalo na mas maging convenient, comfortable at maganda yung biyahe nila. Isang Port of Balinguan sa mga katatapos lamang na port infrastructure projects ng PPA. Ani ng ahensya, sa mga peak season gaya ng Holy Week, mas nakikita ang halaga ng patuloy na pagpapaganda at pagpapalawak sa mga pantalan sa bansa. Bagay na lalo pa nilang pinagtutuunan ng pansin sa hinaharap. Mula rito sa Port Management Office of Misamis Oriental, Cagayan de Oro, ako si Cassandra Tocao para sa PPA TV. Ngayon ang pag-uumpisa ng Holy Week at summer season ay lalo pang naging puspusan ang paghahanda ng Philippine Ports Authority para masiguradong ligtas at epesyente ang pagbiyahe ng mga pasahero sa Pantalan. Ngayong April 14, Lunes Santo ay muling nag-inspeksyon sa Northport Passenger Terminal Building si Department of Transportation Secretary Vince Dizon kasama ang mga opisyal mula sa Philippine Ports Authority at Philippine Coast Guard. Sa kanyang pagnilibot sa terminal, sinilip ni Secretary Dizon ang mga boarding gate, PWD area, ticketing booths at iba pang mga pasilidad. Ani Secretary Dizon, masaya siya na malaki ang pagbabago sa pangunahing terminal na ito sa Maynila, pero dapat patuloy ang paghahanap ng paraan para maging mas kumbinyente pa sa mga pasahero ang kanilang pananatili sa Pantalan. Ayon naman sa mga Port Management Office ng PPA ay nakahanda na ang mga malasakit at Police Assistance Help Desk sa kanilang mga pantalan. Bahagi yan ang pagpapatupad ng ahensya sa Oplan Biyaheng Ayos para sa Semana Santa at bakasyon sa tag-init ngayong taon. Patuloy din ang pakikipagtulungan ng PPA sa iba pang mga ahensya ng gobyerno tulad ng Philippine Coast Guard at Philippine Drug Enforcement Agency para masiguro ligtas ang pagbiyahe ng mga pasahero. Abiso naman ng PPA sa mga mananakay sa Pantalan, tawagan lamang ang mga numerong naka-flash sa screen kung may mga katanungan o nais i-report sa ahensya. Manatili rin umanong nakaantabay sa mga update sa kanilang official social media pages tulad ng Facebook. Mga kapantalan, alam niyo ba na hindi lang sa mga pantalan nag-aabot ng tulong ang mga empleyado ng Philippine Ports Authority? Kamakailan nga lamang ay nag-donate ang ahensya ng mga kagamitan sa isang eskwelahan sa Maynila. Yan ang aming tinampok sa Tampok sa Pantalan. Panoorin natin. Sa Ermita, Maynila, makikita ang 10-story building na ito na bagong gusali ng Manila Science High School. Bilang unang science high school sa bansa na itinatag noong 1963.
Kasing taas ng gusaling ito ang pamantayan para makapasok at makapagtapos sa batis ng diwa. Being a Masayan or student in this school is not an easy task. For 6 years, it has been hard, challenging, and that is because of the advanced lessons that we have, especially in the field of STEM. When I was in grade 8, meron na po kaming biology, tapos grade 9, may chemistry na po. Then at the same time, nung grade 9, nag-start po kami ng coding until grade 10. Kaya naman ang mga mag-aaral dito, matayog din ang mga pangarap. I want to pursue dentistry po because I'm kind of interested in science po, especially in general biology and anatomy. I would like to become a doctor to really apply what I learned in journalism into delivering service to our country. Pero bagamat world-class ang standards sa eskwelahang ito, hamon sa kanila ang pagkakaroon ng makabagong teknolohiyang kailangan para makipagsabayan sa iba pang mga paaralan sa mundo. It is known to all, although we are a special science high school, we currently lack resources in laboratory, ICT. Social responsibility. Since PPA is refurbishing, tsaka nagpapalit tayo ng mga equipment natin, gigrant naman po ni GM Santiago na maibigay na rin sa Manila Science High School through the efforts of Pantalan Head Office Chapter. Sa tulong ng PPA, abot kamay na ng mga estudyante ng Manila Science High School ang kanilang mga pangarap. Thank you, PPA! Dumaong sa Manila South Harbor ang international cruise vessel na Scenic Eclipse 2. Ayon sa ahensya, patuloy ang kanilang pagsisigurado na komportable ang mga cruise passengers sa kanilang pagdating sa bansa sa kabila ng tumataas na heat index. Narito ang balitang pantala ni Paul Calayag. Sa kauna-unahang pagkakataon ay dumaong ang international luxury cruise vessel na Scenic Eclipse 2 sa Manila South Harbor ngayong Lunes, April 14, para sa isang transit call sa Maynila. Mula sa malayo ay kita na ang laki ng barko na may taglay na 17,545 gross registered tonnage at length overall o haba na 168 meters. Ang pagbisita ng cruise ship ay bahagi ng 16 na araw na cruise tour na nagsimula sa Indonesia noong April 2 at magtatapos naman sa April 18 sa Taiwan. Bago magtungo sa Pilipinas ay naglayag muna ang cruise ship sa Malaysia. Dumaong din muna ito sa Palawan bago tuluyang magtungo sa Maynila. Sakay ng Scenic Eclipse 2 ang nasa 182 na mga pasahero na karamihan ay galing sa bansang Australia at higit 100 na mga crew. Bilang paghahanda sa pagdating ng barko, nagsagawa ng isang pre-arrival meeting ang Port Management Office ng NCR South noong April 7 kung saan tinalakay nila ang mga kakailanganing serbisyo ng Scenic Eclipse 2. Nagtalaga rin ng shuttle bus para sa shore excursion ng mga cruise passenger na nais maglibot sa Maynila. Gaya rin ng nakagawian ay nagkaroon ng plaque exchange sa loob ng barko sa pagitan ng kapitan ng Scenic Eclipse 2 at ng mga opisyal ng PMO NCR South. Kabilang na ang Department of Tourism NCR at ang private operator ng Eva Macapagal Cruise Terminal na Asian Terminals Incorporated or ATI. Sa gitna ng pagdami ng cruise passenger na dumarating sa Maynila ngayong summer season, patuloy naman umano sinisigurado ng PPA at ATI na fully air-conditioned ang Eva Macapagal Cruise Terminal para maging komportable pa rin ang mga turista kahit papatuloy na nararanasan ang matinding init sa bansa. Paul Calayag para sa PPA TV. Bilang bahagi naman ng mas malawakang pakikipag-ugnayan ng Philippine Ports Authority sa ibang bansa, 2 sa mga opisyal ng ahensya ang dumalo sa magkahiwalay ng mga konseho sa Copenhagen at Estados Unidos. Dumalo si PPA Assistant General Manager for Operations Attorney Mark Jan Palomar sa Global Wind Energy Council na ginanap sa Copenhagen, Denmark.
Sa konsehong ito, nagkaroon ng government-to-government meeting sa pagitan ng Pilipinas at Singapore. Mayroon kasing taglay na kasanayan ang bansang Singapore pagdating sa marine at offshore operations na makatutulong naman sa lumalaking interes ng Pilipinas sa offshore wind energy. Ang mga offshore wind farm ay mga pasilidad na nakatayo sa gitna ng mga anyong tubig gaya ng dagat para kumuha ng tinatawag na wind energy na i-convert naman ito sa electric energy o kuryente. Ang enerhiyang nakukuha mula sa mga offshore wind farm ay tinatawag na renewable energy at makatutulong umanong makabawa sa polusyon at tinitignan bilang isa sa mga solusyon sa hamon ng climate change. Under the Philippine Energy Plan 2023 to 2050, we have targets for use of wind energy. The ports will play a critical role in achieving these targets because the ports are needed as a staging area for the development of these offshore wind farms. Samantala sa Miami, Florida naman sa USA nagtungo si Assistant General Manager for Finance, Legal and Administration Attorney Elmer Donatos Cadano para dumalo sa SeaTrade Cruise Global 2025. Katuwang ang Department of Tourism, nakibahagi ang PPA sa nasabing convention para mapalalim pa ang kaalaman ng ahensya sa cruise tourism at palakasin pa ang posisyon ng Pilipinas bilang isang cruise destination. Ang target ng ating Department of Tourism is 7.7 million tourist arrivals every year. Kung gusto nating maabot yung target na yon, sabi natin sa Department of Tourism, ang promising talaga dyan, yung cruise. Kaya naman, isa sa mga ginagawa natin ngayon at bilang tugon nga sa pagtulong natin do sa panawagan ng national government na mapalaki pa yung ating tourism industry, gumagawa tayo ngayon ng mga specialized ports na dedicated for cruise ship and cruise vessels. Matatandaang itinuring na best cruise destination in Asia ang Pilipinas noong taong 2023. At yan ang mga balitang amin nakalap sa pagronda sa mga pantalan sa nagdaang linggo. Manatili nakatutok sa official social media pages ng Philippine Ports Authority para maging updated sa mga kaganapan sa pantalan. Muli, mula rito sa Batangas Port, ako si Zeus Legaspi at ito ang Ronda Pantalan.